nila na 24 na sanggol ang isinisilang kada oras. Teenage pregnancy is now a national social emergency. Pregnancy has always been a national concern. Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 2, 8 taon pa lang, 4 na bata ang inaalagaan. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Sabi mo, pasensya na, walang pera kaya mag-drop out ka. Inakup, sabi mo kami mahal nyo. Ari ko pati kayo nagplano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa. Alaga't malusog ang buong pamilya. Samot-saring suliranin ang hinaharap ng sangkatauhan sa ngayon. Ang sanlibutan naging kritikal bunga ng kahirapan. Subalit kung ating itong hihimayin, ang punot dulo'y malaking populasyon at diskriminasyon. Sa aking pagninilay-nilay, napapaisip ako kung bakit tila laganap at nauuso ang pagdadalang tao ng mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Ang iba'y mayroon ng mga supling, habang iba'y sa sinapupunay may buhay na pansamantalang namamalagi. At tila ang hiram na oras na binigay ng may kapal sa walang katuturan ni nilalaan. Takot kasi yung pag-aaral ko. Mas natakot ako syempre kung ano sasabihin ng papa ko o kaya ng mga ibang tao sa akin. Nung nalaman kong buntis ako, natatakot ako noon tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko lang sabihin na sorry kasi yung time na pinanghinaan ako ng loob sa dalawang baby ko, pinanghinaan ako ng loob. Kasi ang gusto ko talaga nun that time, kasi 3 months pa lang si Keisha, ipalaglag. Sabi ko, kung papapanood to ni Keisha, sabihin ko siguro, I'm sorry. Kasi naisip ko yun. Hindi ko ginusto yun. Sana maging mabuting anak at saka mabuti silang bata paglaki. Ating kaalaman ay ating palawakin sa paraang pag-akap sa programang handog ng kagawaran ng edukasyon na naglalayong bigyang proteksyon at bigyang atensyon ang karapatan ng mga mag-aaral sa edukasyong sexual. Ang landas na ito ay huwag nating hayaang maging katotohanan sa realidad na ito. Hangarin ko ay sa puso't isipan nating mamutawi itong mga hakbang upang ito ay maiwasan. Ang pagdadalang tao ay hindi mali, ngunit nagiging mali kung ikaw ay napabilang sa kabataang hindi pa handa sa responsibilidad bilang isang magulang. Subalit ito ay hindi dapat maging hadlang upang wakasan ang pangarap na nais makamtan. Maliban sa maagang pagdadalang tao, diskriminasyon sa kasari ay nararapat ding pagtuunan ng pansin. Sa mundong ibabaw, sari-saring kasari ay nagsisilitawan. Ang dating lalaki at babae lamang, tulad ng magagahari ay nagkaroon ng iba't ibang kulay. Sa halip na ating itong ikagalak, dignidad ng ating kapwa ay ating naaapakan. Tila ba'y kapag iba, ang kasarian ay iba rin ang tatahaking daan. Kung iba pa ngang kasarian, pinandidirihan. Laging kintal sa ating isipan, walang naiiba sa ngalan ng kasarian. Nararapat ng lahat ng kamay ay handang umalalay, gabayan ang lahat sa maayos na daan. Kaya mga kabataan, tayo ay magtulungan. Sa mundong ito ay pantay-pantay at iisa lamang ang hangaring mga isa katuparan. Pantay na karapatan sa nagniningning na oportunidad tungo sa mundong puno ng pag-asa upang makamit ang namimithi na pagkapantay-pantay na lahat ng kasarian. Tayo ay magsama-sama at maging matatag dahil tayo ang pag-asa ng bayan at ilaw ng kinabukasan. Upang mapigilan ang maagang pagbubuntis at ang diskriminasyon, bigyan ng importansya ang comprehensive sexuality education.